Painting, sculptures at iba't ibang forma ng sining. Ilan lang yan sa mga bumida sa Rizal Arts Festival. Pero bukod sa mga handog na obra ng mga visual artist, tutulong din sila sa mga kababayan nating sinalanta ng super bagyong Yolanda. May live report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, iba't ibang mga aktibidad ang nakatila para sa National Arts Month ngayong Pebrero at kasama na nga dyan yung pagpunta ng isang grupo ng mga artist sa Leyte para mag-conduct ng isang healing workshop para sa mga survivors ng Super Typhoon Yolanda. Ang buwan ng Pebrero hindi lamang panahon ng magsing-irog kundi pati na rin ng mga nagmamahal sa sining. Arts Month ngayong buwan at bilang bahagi ng pagdiriwang nito ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, binuksan sa itinuturing na Arts Capital of the Philippines sa probinsya ng Rizal, ang Rizal Art Festival. Ayon sa visual artist si Nemi Miranda, panahon ito para sama-samang bigyang pagpapahalaga ang nagagawa ng sining sa ating buhay. Tampok sa eksibisyon ng iba't ibang likhang sining tulad ng mga painting at sculpture, may nagsayaw rin at tumugtog. Sa mundo ng internet, ng media, arts, ang artist ay lumalahok na hindi lamang sa ating bansa kundi sa pangmundong pakita ng kaniyang talento. Pero may dagdag na misyon para sa mga artista ng bayan para sa taong ito. Ayon kay Miranda, sa February 20 hanggang 25, pupunta raw sila sa ilang lugar sa Leyte na sinalanta ng bagyong Yolanda para magsagawa ng workshop para sa mga nakaligtas. Magdadala kami ng mga psychologists, mga artists, musicians, dancers na magsasama-sama upang magbigay ng isang healing art workshop sa iba't ibang community. Through arts. Yeah. And that is a very good, a very beautiful healing. Ang sining, hindi lamang palamuti dahil may kapangyarihan din itong tumulong sa paghilom. Ang tao ay by nature is an artist. Kung ito ay nailalabas o ihahayag sa kanyang sarili, ay nagkakaroon ng kaluwagan ang kanyang kalooban na yung siya pala ay merong magagawang maganda, hindi na niya naramdaman masyado yung sipayo at pagod at hirap na kanyang dinanas. Alright, thank you very much to our special guests. Bukod sa mga aktibidad ng NCCA, ngayong Pebrero din ay inaasahan natin yung Art Fair Philippines. Ito yung parang regional showcase ng Pinoy Contemporary Art. At sa unang pagkakataon ay yung International Art Auction House na Christie's ay magkakaroon ng forum tungkol sa estado ng Philippine Art. Jessica? Napakaganda ng layunin nitong proyektong ito, Joseph. Hindi lang ito art for art's sake, kundi meron silang humanitarian mission sa likod ng kanilang mga obra. At mabanggit lang natin, ang result talaga ay napakalalim, napaka-rich ng artistic tradition ng probinsyang ito. Diyan ang galing yung marami sa ating mga national artists, no? Hindi lang sa mga visual arts, gaya ng painting, nina Botong, nila Blanco, etc. Pati sina Lucio San Pedro, diyan nagmula eh. That's right, ma'am. I think kung nakikita sa isang komunidad na masigla at merong avenue yung mga batang artist kung saan makakapag-participate sila and makakapag-interact, talagang doon na umuusbong yung kulturang ganyan, yung pagsasama-sama ng mga artist at yung nabubuhay yung isang community. At yung art naman is a community thing, di ba? It's something that is shared and that is propagated, Jessica. Sino-sino ang mga kalahok na mga kilalang artist dito sa festival na ito, Joseph? Si Nemi Miranda, yung atin pong nakausap, he's the head of the Visual Arts Committee. So he's one of those. At saka kanina nakita natin si Ramon Orlina. He was a premier glass sculptor sa ating bansa. And ito ay patikim pa lamang kasi at this February ay makikita natin yung talagang buong sigla ng Philippine art community kasi nga magkakaroon tayo ng iba't ibang exhibits sa iba't ibang bahagi ng bansa to showcase
kahit isang beses lamang o kahit sa isang buwan, no, yung ating talent bilang mga Pilipino, Jessica. At importante rin yung forthcoming na ano yung binanggit mo, Arts... Art Fair Philippines. Yes, dahil pupunta yung mga tiga Christie's and they will discuss ang estado ng Philippine art. Correct. And probably explain din also no, yung bakit ganun na lamang at lalong lumalaki yung interest ng global market doon sa Filipino art. So it's worth something na makita natin or marinig natin kung marinig from a foreigner's point of view, from a Westerner's point of view, kung ano ba yung tingin nila sa Filipino art, Jessica. All eyes are on us. Mapabagyo man, mapa sa art scene. We can only take advantage of these wonderful opportunities coming our way. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.